Kaya napapansin nyo, maminamal, pag kayo po ay pinapanalangin po namin, di ba, nababanggit po namin, isulat mo po ang kalang pangalan sa aklat ng buhay. Yan po ang panalangin ng mga mananampalataya. Yan po ang panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Isulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kasi pag hindi nasumpungan ang pangalan natin sa aklat ng buhay, ay walang pagsalang itatapon po tayo sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, because of shortness of life, we should use our time wisely. Maging masikap po tayo, maging matalino tayo, mga minamahal. Huwag natin sasayangin ang buhay natin habang nandito tayo sa mundo. Sapagkat ang buhay natin dito sa mundo, pinipili lang natin kung saan natin gugugulin ang ating walang hanggang buhay. Dito natin pinipili sa mundong ito kung saan natin gugugulin ang ating buhay pagdating po ng ating kamatayan. Sabi rito, kung mababasa nyo po ang Ecclesiastes chapter 3 verse 12, basahin po natin yung talata. Ay, hindi. Dito po sa Ecclesiastes, Kabanata 3, Talatay 12, nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Amen. Maminamal, ito po ang pinakamatalinong pasya. Pinakamatalinong desisyon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak ay gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Imbis ikaw ay magpakasaya dito sa mundo, magalak, magpakalunod sa alak, mangbabae, kung ano-anong mga kalayawan ang gawin mo sa sanlibutan, sabi, ang maipapayo ng banal na kasulatan, gumawa ka ng mabuti habang ikaw ay nabubuhay. Sabi pa rito, kung mababasa rin po natin ang unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 12, kaya dito ngayon natin ang talatang ito. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 10 up to 12. 12. Sapagkat ang magnais na umibig ng buhay ay makikita ng mabuting araw at magpipigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at ang kanyang sundan sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Amen. Kaya nga, maminamahal, katulad ng sinasabi ko sa inyo, wala nang pinakapantas, maminamahal, na pag-iisip ang isang tao, kundi ang sabi ng Biblia, maminamahal, na siya po ay maglingkod sa mahal na Panginoon sa buong bahagi ng buhay niya. Sabi, gumawa siya ng mabuti habang siya ay nabubuhay. Wala nang pinakamabuti sa lahat ng magagawa nating mabuti, kundi maglingkod ka sa Diyos. Kasi kung di ka maglilingkod sa Diyos, kahit anong gawang mabuti, kahit ikaw na po, maminamal, ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa, katulad ng ating mga politiko, ating mga magigiting na mga politiko, talagang manalo lang yan, gagawa ng mabuti yan, mamimigay ng kanilang mga relief goods, magbibigay ng mga bagay-bagay sa mga mahihirap, ipamimigay nila yung kanilang mga salapi. Pero tandaan po natin, kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos, baliwala po yan. Baliwala po yan. Para ka nagtatapon ng isang bagay sa butas na lalagyan. Pero kung naglilingkod ka muna sa ating pinakamamahal na Panginoon at gumawa ka na ng mabuti, lahat ng ginagawa mong mabuti ay mabibilang po sa iyo. Aariing gantimpala sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kasi sabi nito, sapagkat ang magnais umibig ng buhay at makakita ng mabuting araw, unang-una magpigil ng kanyang dila sa masama. Pigilin mo ang dila mo sa masama. Katulad ng pagmumura. Sa sanlibutan, kung makikita niyo po mga tao ngayon, pag natutuwa sila, nagmumura. Pag nagagalit sila, nagmumura. Hindi mo malaman, maminamal, kung nagagalit sila o natutuwa, kasi pareho lang ang lumalabas sa bibig. Pagmumura. Sabi po ng Mateo 5:22, pag nagsalita ka ng katagang puto seko, o kaya yung ULOL, sabi, mapapasa panganib ang iyong kaluluwa sa impyerno. Kapag nandun ka na sa impyerno, ang karugtong na yan, maminamal, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Lahat ng mga nasa impyerno, katulad na nabasa natin sa Revelation, maminamal, Kapitulo 20, talatang yung binasa natin, maminamal 14 at 15, lahat ng mga nasa impyerno, itinapon sa dagat-dagatang apoy. Sa madaling salita, detention cell lang ang impyerno.
ang talagang pinaka muntinlupa natin, pinaka muntinlupa ng mga taong makasalanan ay yung dagat-dagatang apoy. At ang dagat-dagatang apoy, maminamahal, for your information, ito pong mundo natin. Kaya hindi mo pwedeng pagnasaan ng mundo, hindi mo pwedeng sabihin, hindi na ako maglilingkod sa Diyos, kontento na ako sa mundo. At tulad yung isang reliyon, maminamahal, na naniniwala sila na sila daw ang magmamana ng lupa. Kaya ngayon, sinusukat na nila, ito akin tong Makati, akin tong lugar. Hindi nila alam, itong mundo natin, sabi ng ikalawang Pedro, kung maidadagdag natin, gagawin dagat-dagatang apoy. Hindi, wala pang dagat-dagatang apoy ngayon. Itong mundong ito, itong kinalalagyan nating mundo, ito po ang gagawin dagat-dagatang apoy. Pagkatapos na gawing paradise ng mahal na Panginoon ito, 1,000 taon tayo mag-ahari dito sa sanlibutan. Pagkatapos natin mag-ahari na 1,000 taon, aakyat na po tayo sa langit. At itong mundong iiwan natin, gagawin dagat-dagatang apoy. Sabi ng 2 Peter chapter 3, verse 10. Basahin natin. Dito po sa ikalawang Pedro, Kabanata 3, talata 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw ng matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen. Tignan niyo, mga minamahal. Ang lahat ng nasa lupa at ang mga pawang nagawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa madaling salita, ito po yung gagawin dagat-dagatang apoy. Kaya nga, maminamahal, huwag po kayong maniwala doon sa mga nagtuturo na sila daw ay magmamana ng lupa. Sinusukat na nila, ito akin tong Makati. Ang gaganda ng building dito. Ito akin tong probinsya. Napakaganda na simoy ng hangin. Darating ang araw, mga minamahal, katulad ng sinasabi ng Banal na Kasulatan, pagkatapos po, mga minamahal, ng tinatawag po na millennium, 1,000 reign of Christ dito sa mundo, mga minamahal, kasama ang mga mananampalataya. Pagkatapos nito, aakyat na po tayo sa langit at ang mundong ito ang gagawing dagat-dagatang apoy. Kaya sabi rito, mga minamahal, habang tayo po ay naghihintay sa bagay na yan, mga minamahal, sabi po rito sa Revelation chapter 14 verse 13 at Psalms 115 verse 17, sinabi po ng talata, mga minamahal, mapalad ang mga nangamatay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat makapagpapahinga na sila sa kanilang mga gawa. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, mapalad. Hindi po kasawian, hindi kabiguan ng kamatayan kapag naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Sabi, mapalad. Basahin natin dalawang talata. Revelation 14:13 at Psalms 115 verse 17. Dito po sa Revelation chapter 14 verse 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Hindi nila natikman ang kasalanan ng mundo. Sila po ay namatay na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at nabuhay na pinaglilingkuran ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, paano natin gagamitin ang buhay po natin ng may karunungan? How to use our short life wisely. Paano natin gagamitin ang buhay natin ito, maminamahal na may karunungan? Unang-una sabi ng Biblia, knowing the will of God wisely. Alamin natin ang kalooban ng Diyos ng buong karunungan. Sabi po rito, basahin po natin sa Ephesians 5:16-17, dito sa Psalms 143 verse 10. Dito po sa Efeso chapter 5 verse 16 up to 17, na inyong samantalin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mamangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Dito po sa awit
143, talatay 10. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang Espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Amen. Yan po ang magagawa po natin. How to use our short life wisely. Mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, huwag tayong maging mangmang, unawain natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Paano natin malalaman ang kalooban ng mahal na Panginoon? Unang-una, mga minamahal, sa pagbabasa ng Banal na Kasulatan. Pangalawa, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi marami mga mananampalataya ngayon, mga minamahal, mahilig sila sa music, pagpupuri, pagpakikinig ng patutuo, mga aktibo sila. Pero pagdating na sa Word of God, nag-aalisa na, nagpupunta na sa mga kantin, nagpupunta na, mga minamahal, sa kung saan-saang mga kainan. Pagbalik nila, tapos na yung salita ng Diyos. Hindi nila alam, ito po ang pinaka-importante. Kaya nga ang panalangin ni Haring David, sabi niya, turuan mo ako na gumawa. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban. Sapagat ikaw ang aking Diyos, ang iyong Espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran. Sa pamagitan po ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, tayo po, maminamal, ay tinuturuan na gumawa ng kalooban ng Diyos. Ipinapaalam sa atin ng mahal na Panginoon ano ang ating mga gagawin para yung ating mga ginagawa ay magiging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Alam nyo, maminamahal, sa panahon natin ngayon, ito po ang pinakamabuting bagay na magagawa natin, lalo na po sa mga mananampalataya abang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ito pong nasa mga gawa, Kapitulo 10, talatang 38. Basahin po natin ang mga gawa, 10:38. Ito po ang pinakitang halimbawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin talata. Dito po sa Acts chapter 10 verse 38, sa bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Yan po ang pinakamabuting magagawa po natin, maminamalang. Ibig sabihin yan, humayo po tayo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa buong bahagi ng buhay niya, mga minamahal, mababasa niyo sa Biblia, wala po siyang ginawang walang kabuluhan. Wala kang mababasa dito sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, na siya po ay nagtrabaho, na siya po, mga minamahal, ay nag-aral, na siya po, mga minamahal, ay gumawa ng gawaing makasanlibutan, kundi sabi po rito sa buong bahagi ng buhay niya, siya ay naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagat sumasa kanya ang Diyos. Ibig sabihin, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na siya po ay nagkatawan tao kasi siya po ang Diyos na nagkatawan tao. Ipinakita niya, maminamal, na isang mabuting halimbawa ang buhay niya, paano niya, mga minamal, paano paluluguran ng tao ang ating mahal na Panginoon Diyos, katulad ng halimbawang ipinakita ng ating mahal na Panginoon Kristo. Siya ay naglilibot, gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin, ang pangangaral ng salita ng Diyos, kahit saman tayo naroon, nandun tayo sa ating mga eskwelahan, nandun tayo sa ating mga kanya-kanyang mga trabaho, nandun po tayo sa ating pamamasada, nandun po tayo sa pagtitinda, ano man ang ginagawa natin, dapat bahagi ng buhay natin ang pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo na kinakailangan mag full time para, mga minamahal, na ikaw ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Yung ano man ang ginagawa mo, isingit mo palagi ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nandun ka sa eskwelahan, nandun ka sa trabaho, nandun ka sa sasakyan, nandun ka, maminamahal, sa inyong mga kaibigan, ang iyong mamahal sa buhay, kapiling mo, ipangaral mo ang mga banal na salita ng Diyos. Sabi, use our time for serving God. Wag po tayong magsayang ng panahon, wag tayong magsayang ng oras sa ating pong buhay bilang tayo po'y mga mananampalataya. At higit sa lahat, ang sabi ng Biblia, invest your eternity. Invest for eternity. Mag-ipon tayo ng kayamanan para sa kalangitan. Sabi rito, kung mababasa nyo Mateo 6:19 hanggang 21, at 1 Timoteo 6:17 hanggang 19. Basahin po natin yung dalawang talatang ito, kindly. Dito po sa Mateo Kabanatay 6, talatay 19 hanggang 21, ganito po ang pagkasabi. Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghukay at nagsipagnakaw ang mga magnanakaw.
kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 up to 19, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagpataas ng pag-iisip at huwag umasa sa kayamanan na di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maghanda sa pamimigay, maibigay sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Amen. Yan po, maminamalang tinatawag na invest for eternity. Ha? Sabi, huwag tayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa na mananakaw, masisira, masusunog. Yan po ay pansamantala. Hindi ko sinabing masama, maminamal, yung magkaroon ka ng kabuhayan. Hindi ko sinabing masama, magkaroon ka ng magandang tahanan, magkaroon ng mga sasakyan. Hindi ko sinabing masama yun. Ang sinasabi ko lang sa inyo na huwag mapunta doon yung ating buong panahon, yung buong isip natin. Isipin po natin palagi, maminamal, na ito'y hindi mananatili. Sabi po rito, maminamal, sa nabasa natin kanina, sabi, ang mayayaman sa sanlibutan ito'y pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip, huwag umasa sa kayamanang hindi nananatili. Hindi po mananatili ang kayamanan dito, maminamal, kundi umasa tayo sa Diyos, nagbibigay sa atin ng saganang lahat ng bagay upang ating ikagalak. Na tayo magsigawa ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, sila'y maging handa sa pamimigay, maimigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay, sa tunay na buhay. Yan po, maminamal, ang tunay na paghahanda na minamahal sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung mababasa rin po natin dito sa huling talata, Lucas 12:32 hanggang 34, mababasa nyo po, maminamal, paano po tayo, mga minamahal, haharap, maminamahal, sa mga bagay dito sa lupa abang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng isang matalinong tao, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Ang matitira lang na pinagpagalan natin dito sa mundo ay yung ginawa lang natin para kay Kristo. Kasabi ng Lucas 12:32 hanggang 34, basahin natin uling talata. Dito po sa Lucas, Kabanata 12, talata 32 hanggang 34. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Sa 33, ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo'y maglimos. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tanga. Sa 34, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay doroon naman ang iyong puso. Amen. Kaya yan po ang babala sa atin, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po, mga minamahal, ay magbigay lugod sa ating Ama sa langit. Sapagat ang ating dakilang Diyos, sabi ng Biblia, nais niya, mga minamahal, ikagagalak ng Diyos na ibigay ang kanyang buong kaharian. Imagine, maminamahal, ang ating dakilang Diyos. Sabi niya, nais niyang ibigay ang kanyang buong kaharian. Sabi rito, maminamahal, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagat nalulugod na mainam ang inyong Ama sa langit na ibigay sa atin ang kanyang kaharian. Yan po, maminamahal. At ang sabi pa, kaya nga, tayo po, maminamahal, ay manampalataya. Sabi, ipagbili natin ang inyong ipagbili ang ating tinatangkilik, maglimos, magsigawa kayo ng ganang inyo ng supot, na hindi naluluma, isang kayamanan sa langit, na hindi nagkukulang at dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o maninira man ang tanga. Ibig sabihin, yung tanga, yan yung anay. Hindi kakainin ng anay ang ating mga kayamanan, ang ating mga tahanan sa langit, sapagkat mga minamal, ang tahanan natin sa langit ay puro dalisay ng mga mahalagang bato. Ang kalsada ay ginto,
At ang lahat ng mga haligi, ang lahat ng mga pader ay pawang mga mamahaling bato, maminamahal na gaya ng nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga sa gabing ito, maminamahal, tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Ito ang simula ng inyong pagiging tunay na anak ng Diyos habang napapakinggan po natin ang awiting I Give You Jesus.